Ang pintuan sa ikatlong palapag. Sa lumang bahay ng Nalira, may isang bahagi ng bahay na matagal nang pinagbawal buksan, ang pintuan sa ikatlong palapag. Simula pagkabata, sinabihan na siya ng kanyang lola. Anak, wag na wag mong bubuksan yun, kahit marinig mo may kumakatok. Lumaki si Lira na sanay sa mga bulong at tiyabag sa itaas. Akala niya dati imahinasyon lang, pero nang pumanaw ang kanyang lola, naiwan sa kanya ang lumang bahay. Isang gabi, malakas ang ulan. Habang naglilinis siya ng mga gamit, biglang may kumatok sa itaas. Parang nanggagaling sa mismong pintuan na matagal nang sarado. Kinilabutan si Lira, pinilit niyang huwag pansinin, pero tumindi pa ang katok. May kasabay na boses, paus, mahina. Lola, pagbuksan mo ako. Malamig. Nanginig ang kamay ni Lira. Wala naman siyang kasama, hindi niya alam kung bakit. Pero dahan-dahan siyang umakyat. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang tunog ng pag-iyak sa likod ng pinto. Pagdating niya sa tuktok ng hagdan, biglang huminto ang lahat. Tahimik. Sobrang tahimik. Nilapit niya ang tainga sa pinto. Wala. Pero sa ilalim ng pinto, may kumakapit na kamay, maputla, basa, kumakapit sa kanyang paa. Napasigaw siya, pero huli na. Nabuksan ang pinto. Kinabukasan, dumating ang mga kapitbahay. Sarado ang bahay, pero sa bintana ng ikatlong palapag, may nakasilip na babae, maputla, nakangiti, at may dugo sa bibig. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa baryo, tuwing gabi ng malakas na ulan, maririnig mo pa rin ang sa lumang bahay ni Lira, naghihintay na may magbukas muli ng pinto. Ang bahay sa dulo ng bangin. Una, ang paanyaya. Isang malamig ng gabi ng Nobyembre, nakatanggap si Ella ng mensahe mula sa dati niyang kaklase sa kolehiyo, si Maris. Friend, punta ka naman sa amin sa Batangas. May bagong rest house dito sa dulo ng bangin. Overnight tayo. Maganda yung view. Pagod si Ella sa trabaho, kaya naisip niyang magandang pagkakataon ito para magpahinga. Kasama niya sina Rico, Anton at Bea. Mga kaibigan din nila noon pa. Umalis silang 5 ng umagang iyon, sakay ng van ni Rico. Habang paakyat sila sa kalsadang paliko-liko, napansin nilang unti-unting nawawala ang signal ng cellphone. Nilibang nila ang sarili sa kwentuhan at tawa, pero nang marating nila ang tuktok, biglang tumahimik ang lahat. Sa harap nila, isang lumang bahay na yari sa kahoy at bato, nakatirik sa gilid ng bangin, malayo sa ibang kabahayan, nakaharap sa dagat na kulay abo. Grabe, parang haunted house, biro ni Anton. Hindi yung biro, sagot ni Maris. May mga kwento raw na may mga hindi umalis dyan. Pagsapit ng gabi, nagkainan sila at nag-inuman sa sala. Masaya, maingay, walang pakialam sa paligid. Pero si Ella, paulit-ulit na nakakarinig ng kaluskos sa itaas. Parang may naglalakad. Inakala niyang hangin lang, pero nang marinig niya ang tunog ng paa na bumababa sa hagdan, kinalabutan siya. Maris, may kasama ba tayo rito? Tanong niya. Wala, tayong 5 lang, sagot ni Maris. Tumayo si Ella para silipin, pero nang sumilip siya sa hagdan, may babaeng nakatayo sa itaas. Mahabang buhok, puting-puti ang suot at nakatingin diretso sa kanya. Napatili siya. Tumakbo
Tumakbo sina Rico at Bea papunta sa kanya, pero nang sumilip sila, walang tao. Ang albularyo. Kinabukasan, pumunta si Marie sa bayan para bumili ng pagkain. Pagbalik niya, kasama niya ang matandang albularyo. Sabi ng mga taga-baryo, may nakatira talaga sa bahay na to, paliwanag ni Maris. Matagal na daw nilibing sa likod ng bangin. Ang sabi ng albularyo, ang bahay ay may sumpa. Noong panahon ng Hapon, ginawang taguan ng mga sundalo ang lugar. May babae ron nagtagong kasama ng anak. Pero nang mahuli sila, pinatay at itinapon sa bangin. Simula noon, hindi na raw matahimik ang kaluluwa. Huwag kayong lalapit sa salamin sa itaas. Pagpala ng matanda, doon siya nagpapakita. Kinabahan silang lahat, pero nagpasya pa rin silang magpalipas ng isang gabi. Ika-4, ang salamin. Bago matulog, napansin ni Ella na may malaking salamin sa kwarto nila. Luma, may ukit ng mga bulaklak at parang may bahid ng dugo sa gilid. Gusto niyang takpan, pero nakalimutan niyang dalhin ang kumot, kaya pinili na lang niyang matulog. 3:00 ng madaling araw, nagising siya sa tunog ng pag-iyak ng bata. Dahan-dahan niyang pinuksan ang mata at sa salamin. May batang babae na nakaupo sa sahig, umiiyak. Hindi niya maaninag ang mukha, pero nang tumingin ito, wala itong mata. "Mama, bakit mo ako iniwan?" sabi ng bata habang tumutulo ang dugo sa mga mata nito. Napasigaw si Ella. Tumakbo sina Rico at Anton, pero nang silipin nila ang salamin, wala. Ngunit nang tumingin sila sa likod ng salamin, may mga kuko at gasgas na parang may pilit gustong makalabas. 5, ang bangin. Kinabukasan, nagpasya silang umalis, pero nang buksan ni Rico ang van, ayaw na nitong umandar. Wala ring signal ang mga sab. Nagpasya si Anton na bumaba para humingi ng tulong sa bari. Lumipas ang 3 oras, hindi bumalik si Anton. Habang hinihintay ito, napansin ni Bea na may gasang yapak papunta sa bangin. Sinundan nila ito hanggang sa dulo, kung saan may nakabukas na butas sa lupa. Parang libingan. Sa gilid nito, nakasulat sa bato, "Dito nakalibing si Maria at ang anak niyang si Aling." Habang binabasa iyon, may malamig na hangin na dumampi sa kanyang bato. Paglingon niya, naroon ang babae sa puti, nakangiti. "Salamat sa pagbalik," sabi nito, sabay hawak sa braso ni Ella. Sumigaw si Ella, pero parang may humila sa kanya pababa sa mismong bangin. 6, ang katapusan. Makaraan ng 2 araw, natagpuan ng mga pulis ang van ni Marie sa gilid ng daan. Wala ang 4 niyang kaibigan. Tanging si Maris lang ang natagpo ang buhay, nanginginig, hindi makapagsalita. Ayon sa kanya, bago siya mawala ng malay, kita niyang lumabas ang 4 sa bahay at pumiretso sa bangin. Parang may sumusunod na tinig na tiil, tinatawag sila. Hanggang ngayon, sarado na ang bahay na iyon. Pero kapag madilim na ang gabi, sinasabi ng mga mangingisda sa gilid ng bangin ay may 4 na aninong nakatayo, nakatingin sa dagat, at may boses na bumubulong. "Huwag mong bubuksan ang bahay."